change not. Hallelujah. Doon din sa Hebrew, sabi niya doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Kaya tayo po ay mapalad dahil meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Pag sinabi natin na hindi nagbabago si Lord, kung ano yung ginawa niya noon, kaya niyang gawin ngayon sa buhay mo. Parang wala yata akong kausap. Hallelujah. Alam niyo, pag ang Diyos hindi nagbabago, ibig sabihin, kung ang Diyos noon gumawa ng himala, kung ang Diyos noon nagpala, kung ang Diyos noon, hallelujah, ipinaglaban niya ang kanyang mga lingkod, He is the same God today that we are serving. Amen. Hallelujah. Kaya niyang gumawa ng himala, kaya kanyang pagpalain, at kaya ka rin niya na kung saan ipaglaban. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Dito po sa aklat po ng Ephesians chapter 1, beginning verse 3, sabi po dito, ang binabasa ko po ay New Living Translation Bible. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Verse 4, even before He made the world, God loves us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Alam niyo, ito po yung nakaka-amaze sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi niya, even before He made the world, hallelujah, bago pa dalangin ng Diyos ang mundo, sabi niya, He loves us. Hallelujah. Naintindi niyo ba yun? Mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. He loves us, at ang sabi niya, and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. In verse 5, sabi po niya dito, God decided in advance. Wow. Sabi mo dyan sa katabi mo, wow. Bakit? Sabi po niya dito, God decided in advance. Hallelujah. Alam mo ba yung word na advance? Di ba? Hallelujah. Palagi kong inuulit-ulit ito na kung saan, hindi ka pa ipinanganak, pati yung nanay mo na magsisilang sa'yo. Hallelujah. Meron ng plano ang Diyos para sa buhay mo. Yung bang pag-iisipin mo, hindi kayang arukin ng atin pong sariling pangunawa how God loves us, how God chose us. Parang isipin mo na, Panginoon, paano yun? It was in the mind of God. Nandoon na, nakaplano na. Ang buhay mo, yung bukas na mangyayari, alam na ng Diyos. Kaya, alam mo yung masarap na gawin natin sa buhay. Every day of our life, Lord, yung buhay ko, pinagkakatiwala ko sa iyo. Yeah? Lord, today, oh God, alam mo yung doon sa Romans chapter 12, sabi niya doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Lord, this morning, today, oh God, I want to offer my hands. I want to offer my feet. I want to offer my mouth. I want to offer my whole being. Yung buhay natin, ibigay natin, pagkalog natin kay Lord. Bakit? Hallelujah, He knows everything in your life. Alam ng Diyos yung every area, every details of your life, alam ni Lord yan. So ano yung gagawin natin? Ipagkatiwala natin kay Lord ang mga yan. And I tell you, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Sabi mo niyan sa katabi, hindi tayo pababayaan ng Diyos. He decided to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. It gave God, hallelujah, this great pleasure. Ano yun? Hallelujah. Ito yung plano na ng Diyos. Even sabi nga niya, before He
created the world. At alam niyo po ba kaya ito yung tinatawag natin na kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kasi na alam po natin na yung tao, tayo po ay nagkasala lahat. Walang hindi po nagkasala. Lahat po tayo nagkasala at alam po natin kung ano po ang kabayaran ng kasalanan. But God, simula po nagkasalang tao, tayo pong lahat ay nawalay sa Diyos. That's why in Romans chapter 3 sabi niya, no one is righteous. We all have sinned before God. Hallelujah. The other translation sabi niya, no one is holy. Hallelujah. Wala pong nakaabot doon sa kalulhatian, sa kabanalan ng Panginoon. At dito po natin makikita na, sabi niya, it gave Him great pleasure. Na yung relationship natin na nawala, ito po ay nanumbalik. At parang hindi kayo masaya. Di ba? Pag-iisipin mo na, you are doomed to hell before. Pero because of what Christ has done, di ba? Hallelujah, tayo po ay, yung buhay, nag-iba yung takbo ng buhay natin, nagbago yung pong, alam mo yung direksyon ng buhay mo, nagbago. Pero parang yung katabi mo, hindi yata nagbago. Hello? Hallelujah. May nagbago ba ng direksyon sa buhay? O baka nga, hallelujah, kung kailan ka, alam mo ba yung kung kailan ka inayos ng Diyos, parang ang nangyari pa sa buhay mo, naging magulo. Hallelujah. Ano yun? Siraniko? Di ba? Inayos na tayo ng Panginoon. Inayos na ng Diyos yung relationship natin sa Kanya. By giving His Son, Jesus Christ, He died on the cross. And sabi niya, it gave Him great pleasure by doing these things. Hallelujah. Sabi niya, verse 6, so we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. God has now revealed to us His mysterious plan regarding Christ, a plan to fulfill His own good pleasure. Verse 10, and this is the plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for He chose us in advance. Kita niyo ulit yun, sabi niya, He chose us in advance. Hallelujah. And He makes everything work out according to His plan. Verse 12, God's purpose was that we Jews, sabi niya tayo ng mga Hudyo, sabi ni Pablo sa mga kausap niya, mga Hudyo dito, who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. And now you Gentiles, hallelujah, ikaw yun kinakausap ni Pablo ngayon. Sabi niya, ikaw na hintil. And now you Gentiles, sabi niya, have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. Hallelujah. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased to us or purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Hallelujah. Pwede bang palakpakan po natin ng malakas ang Diyos? Hallelujah. A lifestyle of praise. Kung papansinin po ninyo, si Pablo, ito po siya, sabi niya, I praise, all praise to God. Babasahin po ninyo mga sulat ni Pablo, makikita po ninyo na nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos, hindi lang sa mga pinagdadaanan niyang mga magagandang nangyayari sa kanyang buhay. No! In whatever circumstances Paul had, he praised God in his life. Hallelujah! Kaya maalala nyo, kahit nung nandun siya sa kulungan,
Nagpupuri pa rin si Pablo. Actually, habang sinusulat niya yung mga sulat na yan, hindi pumalaya si Pablo. Nasa kulungan. But he keeps on praising God. Hallelujah. Tuloy-tuloy lang yung pagpupuri niya sa Diyos. Amen. Alam niyo, sa totoo lang, maraming Kristiyano, hallelujah, sana wala dito yun. Di ba? Hallelujah. I hope wala dito yun. Minsan nakakapagpuri lang sa Diyos araw ng linggo. Hindi ko alam kung Kristiyanong mga yun. Hello? Kasi ang Kristiyano, nabago ang buhay. Nabago pati pananaw, nabago pati lifestyle mo. And your praise to God, it must be your lifestyle. Yung ikaw ay nagpupuri sa Diyos, paggising mo sa umaga, Lord, maraming salamat. Lord, I praise you. Hallelujah. Every morning, pag ako po ay gumigising, bubuksan ko yung bintana. Sabi ko, Lord, nagpapasalamat ako sa iyo, pinupuri kita sa mga magagandang bagay na gagawin mo sa buhay ko sa araw na ito. Hallelujah. Buksan mo yung bintana, buksan mo yung pintuan ng bahay ninyo every day. Hallelujah. As you praise God, keep on declaring, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan. Panginoon, naniniwala ko, lahat ng pabor mo mararanasan ko sa araw na ito. Pinupuri kita, pinapasalamatan kita. Tuloy-tuloy lang. Huwag po tayong mapagod. Hallelujah. Dahil yan po ang sabi po ni David, hallelujah, na sabi niya sa kanyang salita, I will bless the Lord at all times. Psalms 34 verse 1, sabi niya, His praise shall continually be in my mouth. His praise shall continually be in my mouth. Let's praise God continually. This is a lifestyle of praise. Hello? Tuloy-tuloy, araw-araw, hindi lang kada linggo ka nagbibigay ng papuri sa Diyos. Hallelujah. Tapos, hallelujah, o nag-expect ka na i-bless ka ni Lord. Hallelujah. Hindi natin alam. Minsan, alam niyo yung inaawit natin, sabi niya, praise is the power that, ano yung sabi ng awit? Praise is the power of heaven. Hallelujah. When we praise God, alam po natin, meron pong ina-unlock si Lord. There is a situation in your life, hallelujah, na kapag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, hindi mo nakikita, but in the realm of the Spirit, there is something good that God is doing while you are praising Him. Hallelujah. Habang ikaw ay nagpupuri, hindi mo alam may ginagawa si Lord. Hindi mo alam, inaayos ni Lord yung problema ng pamilya mo. Hindi mo alam, hallelujah, yung kapatid mo, yung pinsan mo, habang pinupuri mo si Lord, may ginagawa siyang himala sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Let's keep on praising God. Hallelujah. Actually, sabi niya dito, si Paul, kung bakit sabi niya, I'll praise God. All praise to God, sabi niya, the Father of our Lord Jesus Christ. Minsan, sa totoo lang may mga Kristiyano, hindi nila alam kung sino ang pinupuri nila. Basta Lord, I praise you. Hallelujah. We do not know sometimes, hallelujah, nanineglect natin the one who is sitting on the throne. He deserves our praises. We called Him our Heavenly Father. Amen. Hallelujah. Siya yung ating Diyos Ama. Hallelujah. Sino naman si Kristo? Diba? Minsan tayo, Lord, I praise you, Jesus. I worship you. Sino ba yung Father? Sino ba yung si Lord Jesus Christ? Magkaiba ba sila? They're the same God. Hello? Hallelujah. Kaya lang makikita mo that both of them, kailangan sila'y sambahin at papurihan natin. All praise to God. Why? Sabi ni Paul, who has blessed us. Alam mo ba yung word na, kung bapasahin po niyan, sabi niya, past tense, yung bless na nandyan, tapos na. Yung pagpapala mo, tapos na. Aba,
Parang hindi ka masaya na yung pagpapala. Hindi ko ibig sabihin na tapos na yung pagpapala mo. Wala na. Hello? Yung pagpapala mo, nandyan na. Hallelujah. Kaya nga, in advance na ni Lord. Di ba? Makikita mo yung word na yan 2 times na kung saan it brings and it gives Him great pleasure by doing these things. Hallelujah. In advance na yung, alam mo yung kaligtasan mo, wala ka pa, nakaplano na yun. It was already in the mind of God. Hallelujah. He advanced, hallelujah, your blessings. Hallelujah. At ang sabi niya dyan, that these blessings, sabi niya, spiritual blessing, it was in the heavenly realms because we are united with Christ. Sinong alam niya that you are united with Christ? Hallelujah. Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, you are united with Him. And you are entitled for this blessing. Hallelujah. Ano ba yung mga blessing na yan? That we are chosen by Him before the creation of the world. He sees us. God sees you as a holy and blameless before Him. Alam niyo po ba, pag titignan po natin ito, we cannot imagine na tayo po ay magiging banal, walang kapintasan. Sa totoo lang, pintasiro ka eh. Di ba? Hallelujah. Sabi ni Lord, sabi ni Paul, He chose us as His own, without fault. Hallelujah. Holy and blameless before Him. Pansinin po ninyo ito. Pag titignan po natin, what makes us holy before God? It is not our good deeds. Hindi yung mabubuting gawa natin ang nagpapabanal sa atin. Tandaan po natin yan. Hallelujah. Kasi kahit anong gawin mong maging mabuti, ang dami pa rin palpak na nangyayari sa buhay mo. Di ba? Can you imagine, kung i-record mo yung buhay mo every day, sino dito sa kanya, alam niya sa kanyang sarili, the whole week of your life, yung buong isang linggo mo, hindi ka nagkamali. Di ba? Pwede kang maka-perfect sa exam mo sa school. But doing a life right and holy before God, hindi natin kayang gawin yun. I tell you, hindi kayang gawin ng tao yun. Kasi kung ang titignan ng Diyos, yung kabaitan natin, yung kabutihan natin, hallelujah. Bagsak po tayo. And we thank God. What makes us holy and righteous before God? Yung ginawa ni Kristo. That is what it counts before the Lord. Hindi yung ginagawa natin na mabuti. Nagiging mabuti lang tayo because God has changed our life. Amen. Hallelujah. Pero sumasablay pa rin tayo. Amen. Sino hindi sumasablay dito? Pauwiin ko na. Hindi ka na sumasablay. Bakit ka pa pupunta ng church? Hello? Hallelujah. Sumasablay tayo. Kaya nga we need Him. Sabi mo dyan sa katabi mo, kailangan natin siya. Hallelujah. Bakit? Yung ginawa ni Kristo lang, hallelujah, what makes Him before, or what makes us before God, perfect and blameless in the eyes of God. Hindi yung ginagawa natin. At pansinin mo, tinitignan tayo ng Diyos. Pag tayo po ay tinitignan ng Panginoon, tinitignan niya yung kabanalan, yung walang kapintasan ni Kristo na nasa atin.
Hello? Hindi tayo si Kristo. Kaya magpasalamat ka kung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nandyan sa'yo. Hallelujah. At ang kabanalan niya yung nakikita ng God the Father sa buhay mo. Hallelujah. He is so rich in kindness. Sabi po ng salita ng Diyos, grabe po ang kabutihan ng Diyos. At yung kabutihan na yan yung dumadaloy sa buhay natin. We thank God. Hallelujah. Nasabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay ligtas na. Sabi mo dyan sa katabi mo, ligtas ka na. Ano yung kaligtasan na yan na sinasabi ng Panginoon? For what Christ has done on the cross, we are saved. Kaya sabi niya, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, anong sabi niya doon? For by grace we are saved through faith. It is not about ourselves. It is the gift of God. Amen? Regalo po ng Diyos, hallelujah, yung kaligtasan na meron po tayo. Kaya nga tayo po ay sabi niya dito sa salita ng Diyos, He has given us His Holy Spirit. Hallelujah. Binigay niya sa atin yung banal na Espiritu. Ano yun? Sabi niya dito sa verse 14, it is God's guarantee that He will give us. He will give us the inheritance He promised, and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Sabi niya dito, ginawa niya ito para papurihan natin siya. Ginawa niya ito para i-glorify natin si Lord sa buhay natin. Hallelujah. We are adopted as sons and daughters through Jesus Christ. He extends His glorious grace. Hallelujah. Yung grace ni Lord, in-extend niya sa atin. Amen. That is our spiritual blessing. We have been redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. He forgives our sins, past, present, and future. Can you imagine? Hallelujah. Hindi mo pa ginagawa. Sabi ni Lord, wala akong maalala ng kasalanan mo. You are forgiven. Grabe. Grabe yung advance na ginawa ng Diyos. Hallelujah. Yung grasya ng Diyos na hindi natin, sabi ko nga, hindi natin kayang maisip. Yung kabutihan na yan. Na minsan iniisip natin sa sarili natin, Lord, I am not worthy. Hindi ako karapat dapat, Lord. Kaya minsan alam mo maraming Kristiyano, sa totoo lang ayaw nang mag-pray. It is a lie of the enemy. Lord, hindi ako worthy. Kaya minsan ang demonyo, huwag ka na lang manalangin, hindi ka naman worthy. Palagi ka na lang palpak Diba? Palagi ka na lang nagkakasala, paulit-ulit ka na lang. Pero may salamat tayo dyan, Diyos siya katawan. Agay likabalag na grasya na Diyos at sa ibilay tayo. He forgives our sin. He marks us with the seal of the Holy Spirit, guaranteeing our inheritance in heaven. Woo, hallelujah. Yun yung sabi po ni Peter in 1 Peter na sabi niya, yung inheritance natin, it was kept by God in heaven. Iniingatan ni Lord. Hallelujah, yung inheritance natin. And you will never lose your inheritance. Amen. Hindi mawawala yung inheritance niyan. Hallelujah. And sabi po niya dito, Psalms 28 verse 7, sabi ni David, God, I praise you for being my shield, my help, and joy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song, I praise Him. Hallelujah. A lifestyle of praise. Napakalaga na kung saan praise should be our lifestyle. Mukhang bibig na natin yan. Kahit tayo po ay nasaan mang lugar, you're in your workplace, hallelujah. Bakit? Yung buhay na binago ng Diyos, yan yung buhay na palaging nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Hello? Nakakita na ba kayo o kaya yung anak ninyo, yung gustong-gusto niya na pinapabili sa'yo,
Isang araw binili mo. Di ba? Ano ang feeling ng anak mo? Di ba? Masaya siya. Hello? Masaya yung bata pag naibigay mo yung matagal na niya na hinihingi sa'yo. Hallelujah. Anong sasabihin niya? Maaari sabihin niya, thank you. Thank you, Lord. Di ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Nagpapasalamat tayo palagi kay Lord. Bakit? Hallelujah. Dahil sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Many Christians do not fully understand that the place, hallelujah, praise holds in receiving answers to prayer. They pray, yet fail to receive answers. Oftentimes, they're not missing it in their praying, their believing, or in their confessions of God's word. They're missing it because they don't understand that the secret of victorious life comes through praise. Hello? Hallelujah. Minsan pala, hallelujah, meron tayong mga hinihingi sa panalangin natin na hindi natin natatamo sa buhay natin. Why? Hallelujah. The very secret pala, hallelujah, to our victorious living, yung pagpupuri natin sa Diyos. Amen. Imagine niyo kahit sa Bible, ang daming mga pagkakataon na kahit hindi maintindihan ng mga Israelites, sabi ng Lord, magpuri lang kayo. Di ba? Habang sila nagpupuri, pinagtatagumpay na sila ni Lord. Can you imagine? Hallelujah. See? Yung battle natin, dalhin natin doon sa, hindi lang sa panalangin, kundi sa ating pagpupuri. Amen. Hallelujah. Praising God, hallelujah, expressing gratitude to Him. Ito yung minsan na kung saan sa buhay natin, may mga time na we are in gratitude sa Lord. Hello? Ang dami mo nang na-receive na blessing. Hindi mo lang nasabi na, Lord, salamat. Kahit pagod ka, dumarating yung time, gusto mo nang matulog. Di ba? Di mo lang ba masambit kay Lord, Lord, I praise you, I thank you for what you have done today. Di ba? Yung umaga, gumising ka, hinahanap mo na yung tatrabahuin mo agad. Di ba? Dapat hindi yun ang unahin natin ang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Hallelujah, dahil ang buhay na binago ng Diyos ay buhay na nagpupuri sa Panginoon. Kung yan yung buhay mo, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, natutuwa sa iyo. You don't have to see your answer with your physical eyes to praise God in faith. Di ba minsan, saka ka lang magpupuri, magpapasalamat sa Diyos pag nakita mo na nandyan na. Pero napakahalaga na hindi mo pa nakikita gaya ng awit, hallelujah, even I don't see Him working. You still praise God. You still thanking the Lord. Lord, thank you. I praise you. Tuloy-tuloy lang. Nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Because naniniwala ka, if you will praise Him because you believe, He's working on your behalf according to His word. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Hindi ko pa hawak, O Diyos, hallelujah, yung pangako mo. But I believe, Lord, as I keep on praising and thanking you. Hallelujah, isang araw sa buhay ko, hindi na ako magugulat. Hawak ko na, nakikita ko na, nararamdaman ko na, Panginoon, O Diyos, yung mga pinangako mo sa iyong salita. Napakalaga na tayo nagpapasalamat. Alam mo, minsan, may mga tao din, di ba, inaantay niya na ikaw ay magpasalamat. May mga tao din na kung saan, alam mo yung pinupuri mo siya, hindi naman dahil lalastugan mo labat. Di ba? Ang tamutan na sa may tono, lalastugan mo labat. Uy, agaling kamaong mo. Uy, ang bait-bait mo. Di ba? Ang tatutan, no, lalastugan mo labat. Hallelujah. Kasi nararamdaman din ng tao kung totoo yung sinasabi mo. Hello? Hallelujah. Kung yung tao alam niya na nagsasabi ka ng totoo at hindi, si Lord pa kaya? Di ba? Napakalaga, hallelujah, maging totoo po tayo.
Hallelujah, sa harapan ng Panginoon. It won't be long before His word comes to pass in your life. Pag tayo po ay andoon yung puso natin, we have that life, a lifestyle of praise. Praise is also expressed with enthusiasm and exuberance. The word exuberance means the quality of being full of energy. Amen. Hallelujah. Wala dito si Madam Nora eh. Yeah, di ba? Hallelujah. Alam mo yung nakita mo si Madam Nora, hallelujah, yung buhay niya. Grabe, di ba? Minsan, may mga tao, malala ko yun, minsan, wala kwanto may sakaya membro. Tanay si Nora, pa kasi tatawagan tutan niya Diyos. Di ba? Hallelujah. Kasi makita mo, parang ibang-iba. Pero nakita mo sa kanya yung excitement palagi. Excited siya magpuri sa Diyos. Hallelujah. And we praise God. Hallelujah. Si Madam Norwa dyan na lang nang sang kanang nang tayo. Pero minsan, ang gaw na nang tayo la. Di ba? Yung pagtamburin pa lang niya, pagpalakpak. Hallelujah. Praise God. Minsan kahit siya lang ang kasama mo, parang ang dami nyo. Di ba? Hallelujah. Nagugulat nga ako, minsan nag-pray-pray kami, akala ko ang dami namin, dadawalawang pa lang kami. See? Hallelujah. Yun yung minsan hinahanap ng Diyos sa atin. Yung punong-puno tayo ng enerhiya, excitement and cheerfulness. Andoon yung kagalakan natin na nagpupuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, the praise life of many Christians has been neglected except when they go to church on Sunday. Diba? Sa totoo lang, nanineglect natin yung praise life natin. Maraming araw na lumilipas. Hallelujah. Hindi po tayo nakakapagpuri sa Lord. It's easy to shout and praise and thank God sa araw ng linggo. Dahil marami tayong kasama. Yeah? Pero pag nasa bahay lang tayo, cellphone doon, cellphone dito, nakakalimutan natin na kung saan magbigay ng papuri sa Diyos. You will praise God regardless of your circumstances. This is a lifestyle of praise. You will praise Him regardless of your circumstances. Hallelujah. Makita nyo ang daming mga example sa Bible. They praise God. Nagpupuri sila sa Diyos, anuman ang kanilang pinagdadaanan. Sa totoo lang, alam nyo, pag nasa sitwasyon ka na talagang, alam mo ilalagay ka ni Lord sa isang banda ng sitwasyon ng buhay mo, na wala kang gagawin kundi magpuri sa Kanya. Bakit? Wala kang magagawa, kailangan mo si Lord. But we do not wait for that circumstances in our life. Si David, takbo ng takbo, bakit hinahabol siya ni Haring Saul? Pero alam nyo ba na kahit saang lugar siya, hindi lang siya nananalangin, but he praised God in every circumstances of his life. Yan si Pablo. Kahit nasa kulungan. Makikita mo sa kanya yung hindi lang nagpupuri, sabi niya, rejoice always. And again, I say rejoice. Paano ka magre-rejoice? Nasa kulungan ka. Paano ka magre-rejoice? Ang daming problema sa buhay. Di ba? Hallelujah. Pero alam nyo na ang pagiging joyful, kung paano ka magre-rejoice, it is not based on your circumstances. Hallelujah. Bakit? Ang pagiging joyful po natin, bunga ng Espiritu yan. Dumadaloy na sa atin pong mga ugat. May time nga sa buhay ko, mag-isa lang ako doon. I always watch preaching online. Doon na lang ginagawa ko pag andun ako. There were times na kung saan, mag-isa lang ako, nakita ko yung sarili ko na parang duwarating yung time na lulungkot. Hindi mo maiwasan. But you know what? Ang ginagawa ko, habang
Nung napanood ko yung sabi niya, kahit ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, sabi niya, maging masaya ka lang. Bakit? Kailangan yan ng katawan mo. Totoo naman, di ba, biblikal, ang pagiging masayahin ay mabuti sa katawan. May time na kung saan, mag-isa lang ako doon, tumatawa akong mag-isa. Sabi ko, alam mo ba yung, sabi ko, hindi naman ako ganung tao. Sa total, napakaseryosong tao. Pero sabi ko, I try na kung saan, Lord, yung punuin mo yung puso ko na maging masaya ko. And I thank God. Alam nyo ba na habang tumatawa ko, hallelujah, nararamdaman ko na parang lumalakas yung pakiramdam ko. Habang tumatawa ko, pati yung pagtawa ko, palakas ng palakas, pero sinarado ko lahat. Kasi baka mapagkamalan ako. Kaya sinarado ko, walang marinig sa akin. Hallelujah. At isa pa na, alam nyo, habang ako'y tumatawa, umiiyak ako kasi nararamdaman mo. I-practice po natin. Try it in your life. Yung tumawa ka na kahit nasa problema ka. Hallelujah. Mararamdaman mo there is something na kung saan inside of you na alam mo yung salita ng Diyos na out of your belly, sabi niya, will flow rivers of living water. And that rivers of living waters will spring out into joy. Hallelujah. Hindi mo na namamalayan. Hindi na pilit yung pagtawa mo. Hallelujah. Nagiging outflow na lang because of what is inside of you. Amen. Hallelujah. You will praise God regardless of your circumstances. The Christian who knows how to praise God regardless of the circumstances is a Christian who really knows God in his life. Hello? Kahit anuman ang pagdaanan mo, pag ikaw ay nagpupuri, dito makikita yung totoong Kristiyano. Nakilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Hallelujah. Sabi ni Paul, thanks be unto God which always cause us to triumph in Christ. Hallelujah. Circumstances can't hurt you when you really believe in God. Jesus has already won the battle. Amen. And has obtained victory for you in His death on the cross. Yung kamatayan niya sa cross na pagtagumpayan na ni Kristo anumang circumstances na meron tayo sa buhay. Amen. Hebrews chapter 13 verse 15 sabi niya dito, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Hallelujah. Yung tayo po ay palaging nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Let's make it in our life. Every day. Hallelujah. Lalo na yung mga, alam niyo yung mga worship team, yan na yung buhay ninyo. Hello? Hallelujah. Dahil pag yan yung buhay natin, hindi ka na magugulat isang araw. Alam mo ba yung anointing ni Lord, pag yan yung buhay mo, mas lalo itong tinataas na yung level ng klase ng anointing na meron ka. Nililevel up niya pati yung klase ng buhay mo. Hello? Wala pa akong nakita na kung saan mga leaders ng mga praise and worship na talagang naging faithful sila sa kanilang buhay na ginagawa na hindi pinagpala ng Diyos. Hello? I tell you, sila yung mga pinagpapala ng Diyos. Totoo yun. Alam mo yun, dami ko nang nakita. Hallelujah, grabe yung pagpapalampay. Maraming yung mga dati na mga praise and worship leader, andoon na sila sa ibang bansa, ang gaganda ng buhay. Pati yung mga nandito. Hello? Hallelujah. Maniwala ka kapatid, pagagandahin palalo ni Lord ang buhay mo. Hallelujah. Mas lalo kang magliliwanag, mag-shine ka for the glory of God. Ito yung pinakahuli. A lifestyle of praise involves cultivating a heart of gratitude. It cultivates a heart of gratitude. Magpapasalamat ka palagi sa Lord.
A lifestyle of praise is a way of living that intentionally expresses gratitude and adoration for God, recognizing His character and action. Hallelujah. We recognize God's character and His action. Alam niyo sa totoo lang, hallelujah, yung mga Israelites, they know the hands of God, His action. But Moses know the ways and the character of God. Iba po yun. Hello? Na maraming mga Kristiyano, ang nakikita lang nila yung action ni Lord, yung mga blessing niya. But they do not know the ways and the character of God. Na yun yung pinakamahalaga na kung saan maranasan natin, kagaya ni Moses. See? Si Moses, kahit anong circumstances ng kanyang buhay, because he knows God. Kilalang kilala niya ang Diyos. Alam niya ang character ni Lord. Alam niya yung kaparaanan ng Diyos. Pag alam mo ang kaparaanan ng Diyos, you will stay calm. Hallelujah. Kalmado ka lang. Hindi ka kayang igopo ng kung anumang mga pagsubok na pagdaanan mo sa buhay. Because you know for sure kung sino yung Diyos na pinagkakatiwalaan mo. I want you to stand up with me this morning. Hallelujah. A lifestyle of gratitude, acknowledging and appreciating God's blessings and provisions in every area of your life. Hallelujah. And when you keep on acknowledging God, all the blessings, all His good deeds, all the good things that He stored for you, I believe, ang dami pang mga parating na mga pagpapala at kabutihan ng Diyos na kaya niyang gawin sa buhay mo. Let's have that joy in our heart, that adoration. Joy is maintaining a positive and joyful attitude even in the midst of challenges as a reflection of God's presence and our adoration. We express our love and reverence for God. Hallelujah. Yun yung palagi natin na sinasamba, Lord, I want to glorify your name. I want to praise you. You're expressing how you feel inside of you. That you truly love God. You truly want to honor Him. To bless Him. Yung bang wala kang isipin na kahit yung bagay na ginagawa mo in the secular world, nakakaya ng sabi ni Paul, in everything you do it heartily for the glory of God. It is an outflow of a heart that is full of gratitude. Pag ikaw yun yung meron ka na puso na ganyan, hindi malayo ng pagpapala ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa buhay mo. Hindi malayo ng kabutihan ng Diyos na nararanasan mo sa bawat araw ng buhay mo. Hindi malayo, kapatid, na kahit anumang sitwasyon ang pinagdadaanan mo, there is a God, merong Diyos na sa pinagdadaanan mo na yan, kaya niyang gumawa ng isang bagay sa buhay mo na hindi mo pa naranasan kahit kailan. Our God is a God who bestows good things to His people. Especially, ito yung mga tao ng kanilang puso. Walang ibang ninanais kundi ang Diyos ay mapapurihan sa kanilang mga buhay. Kahit sa napakasimpleng bagay na ginagawa mo, kahit sa pamilya mo, napakasimple lang na bagay, pero yung desire ng puso mo, Lord, gusto kita, Panginoon o Diyos, na maparangalan, maitaas, kahit sa simpleng bagay na ito. And you are acknowledging Him.
that with Him, sa tulong ng Diyos, makakayanan mo at magtatagumpay ka. Yung iniisip mo na problema in regards to the future of your children, of your family, daanin mo sa panalangin at pagpupuri sa Diyos, and I tell you, lahat ng yan, hindi mo lang malalampasan, magtatagumpay ka. Ikita mo na ang mga anak mo, magiging successful sila. Daming mga tao sa Biblia, paano sila nagtagumpay, paano nila nagapi yung kanilang mga kalaban. Ay, kita po natin yan. Napakasimple lang ang solusyon na ipinakita ng Diyos sa kanila. Inuumpisan pa lang nila na papurihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Meron ng ginagawang kilos ang Diyos sa kanila. Mag-decide ka lang, kapatid. Sabihin mo sa Diyos, Lord, hindi ko makakalimutan bawat araw. Sasalamatan kita, papupurihan kita. The moment that you decide to honor God, to praise Him, and to thank Him, gaya ng sabi ng Panginoon, bagong mo pa man isipin yung bagay na yan, si Lord, meron ng hakbang na ginagawa para sa iyo, para sa pamilya mo. Hallelujah. Yung iniisip mo na si Lord, gusto mo siya na mag-glorify doon sa workplace mo. I want to tell you, hallelujah, sabi ni Lord, God has already in His mind in advance to plan to do these things. Bakit? Pangalan niya ang nakataya. Kaya sabi ni Lord, for my name's sake, pag tinataya ni Lord yung pangalan niya, karangalan niya ang nakataya. Kapatid, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Even the most impossible things that you cannot imagine, it can happen in your life. Hallelujah. God, we praise You. We adore You. We glorify Your name, oh God. We say thank You, Lord, in advance, oh God, for what You have prepared for us, Lord God, in the near future. Yes, Lord, we believe Your word. Hallelujah, we believe and we keep on trusting You, Lord. Ginawa mo noon, oh Diyos. Hallelujah, when your people, oh God, keeps on praising, keeps on giving honor, glorifying You. Panginoon, meron kang ginawang himala. I am praying, oh God, in our midst. Hallelujah, Lord. As we glorify You, Lord God, as we praise You with all our heart, may we also experience that in every battle, Lord God. We see our lives, oh God, winning our battles, oh God. It is not because we are a good person. It is not because, hallelujah, we have a good in praising You, Lord. It is because You are a good God. And You promise us, Lord, You will never stop doing good things for Your people. As we keep on claiming Your words, oh God, Lord, I pray, oh God, amazes us, Lord God. Amazes us, Lord God. Hayaan mo na kami, Panginoon, o Diyos, o God, mamangha sa mga gagawin mo sa aming mga pamilya.
sa mga kaligtasan na matatamo, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Even, Lord, yung mga tao na isipin po namin, they are the worst people, O God. I know, Lord God, you can change their life. As we praise you, as we honor you. Yes, Lord God. At habang kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon, patuloy kaming mananampalataya at mananampalataya. Just as the song says, oh God, even we don't see it, you're working. We believe with all our heart you will never stop working for the good of your people. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the honor, all the praises, and all the adoration, oh God, this morning, Lord. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo dahil karapat dapat po kayong tumanggap nito. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, kabutihan, pabor, Panginoon, o Diyos, na dadalhin po niyo sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay, sa aming mga workplace, oh God, sa mga tao, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, o Diyos, Lord, na amin pong nakakasalamuha. And Lord, we will never forget, oh God, that all the glory, honor, and praises belongs to you, God. Thank you, Jesus. And Lord, maging sa pagkakataon, Panginoon, na ito, Diyos, oh God, we ask, Lord, bless, Lord God, the symbol of your body and your blood as we partake the communion. We will not only remembering what you have done on the cross of Calvary, but believing, Lord, what you have accomplished, oh God. Lord, mararanasan ng bawat isa sa amin. Kabutihan, kagalingan, kalakasan. Hallelujah. At ang sabi mo, Panginoong Diyos, even our youth will be renewed like an eagle. I keep on declaring, oh God, we are strong, we are healthy, we are healed, we are whole, we are restored, oh God. And thank you so much, Lord. Thank you, Jesus, for what you have done. To you all the glory, oh God. In Jesus' name. Amen and amen. Sige po.